on, lift up a shout of praise tonight! So, si Jesus Christ, nung siya'y narito sa lupa, siya ay nagministeryo. Ano yung ministeryo niya nung siya'y narito sa lupa? Nung ang Panginoong Jesus ay narito sa lupa, para ang tao ay magkaroon ng kapahingaan. Sabi doon sa Mateo 11:28, para magkaroon ng kapahingahan ng tao, kailangan ng tao ay makarinig ng salita ng Diyos. Tama? So, hindi ka magkakaroon ng kapahingahan. Yung tinatawag na rest in peace. Akala ng iba, kapag ang rest in peace ito sa kabilang buhay, dito pa lang pwede nung maranasan yung Patay na yun. rest in peace. Rest in peace eh. At bakit maraming mga tao ngayon ang parang pagod na walang kapahingahan, parang tumatakbo ang buhay na walang nangyayari. Umiikot, umiilog yung ating buhay sa isang bagay na parang nakakapagod na. Pero si Jesus Christ ay nagsabi ng mula doon sa Mateo 11:28, "Come unto me, all of you who are weary, and I give you rest." Sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 7, lumabas sa mundo ng walang dala. Aalis ka rin sa mundo ng walang dala. Aanin mo ang pera, aanin mo pagkapagayabang kung ang kaluluwa mo. Ayun na mong walang kapanan. Kaya si Jesus Christ nagsasabi palagi sa atin, "Come unto me, all of you who are weary." Naghihintay palagi siya. At marahil nakaramdaman ng pagod si Sakeo. Kita niya. At nakikita yung mababalita niya si Jesus Christ na nasa lugar na yun. Sinigap niyang makita si Jesus. Ito naman yung pagnanais niya na makita si Jesus. Upang makilala, ito yung maganda eh. Kay Sakeo, sa kabila ng kanyang kayamanan, sa kabila ng kanyang kalalagayan, sa kabila ng estado ng kanyang buhay, alam niya na may kulang pa sa kanya. At ang kulang sa kanya ay walang ibang si Jesus Christ. So, ano ginawa ni Sakeo? Sinikap ang ginawa niyang pagsisikap na makilala si Jesus Christ. Lahat ng tao ay nais ng Diyos na makarating sa kanyang paanan. At ang maganda kay Sakeo, sinikap niyang makilala si Jesus. Sinikap niyang makilala kung sino ito. Tinitignan niya kung sino. Ngunit, sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ipanda. Kaya pagkapo siya na sa dadaanan nakakatuwa kung si Sakeo na ang kanyang determination niya na makilala si Jesus Christ. Hanggang sa gabi rin ito, ibabawi ka na ng buhay. Kanino may mapupunta ka na nila para sa iyong sarili. Ganyan ang sasabihin ng sino man nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa Panginoon. Amin natin ang pera. Amin natin ang kayamanan. Hindi masama ang pera. Hindi masama ang kayamanan. Pero ang pera dapat ay nagagamit natin sa Lord. At kapag ito'y nagagamit natin sa Lord, tingnan nyo, kasama ang Panginoon ang pera nyo, negosyo nyo, lalo dudubli, lalo namin. Ganyan po magpahal ang Panginoon. Pero kung ikaw ay mabubuhay para sa sarili mo, mas lalo mong mamahalin ang pera isa sa Diyos. Sabi doon, ang ibig sabihin pala, ang tawag ng Diyos sa mga nag-iipon ng pera para sa sarili ay halal. Sabi niya doon, di ba, magpapakasaya na lang ako, magpapahinga na lang ako, kakain na lang ako, iinom. Pero sabi ni Jesus, hangal, sa gabi ito ay babawian ka na. Sa katapusan mo ng imitasyon, ang kanyang kapangyarihan.
lalaki, kahit pinipigilan siya, pinagsabihan siya, ito yung mga tao. Gumaling. Ito yung mga determinado mga tao na gusto maranasan. Kung nagsakit, umawasan ng paraan. Ito ang nananakan ito. Okay? So, ito yung isa sa mga nararanasan natin ngayon. Titigil po kayo sa maiging, alam mo kayo sa isang bagay na nararanasan natin